Good evening guys, tonight it's November 25 Monday. So nakikita nyo may build up ng traffic. And eksakto 30 days before Christmas, ngayon natin sisimulan yung mga night rides natin. Actually kapupunta lang natin ng biglang Tagaytay nung Sabado. Bali ito yung mga magiging recovery ride natin. So ngayong gabi, napagdesisyonan ko na unang puntahan is yung sikat-sikat dati, yung Manila COD. Chinek natin kay Google Maps, 11 kilometers lang siya, so mga at least 35 minutes. Pero since nandun na rin lang tayo, konting padjak na lang, makakarating na rin tayo sa Marikina Riverbacks. So ngayon pa lang guys, parang ramdam na natin yung traffic ng Christmas rush. Hindi rin tayo masyadong nagdala ng mabigat. Dala ko yung bag ko pero nagbawas ako. Hindi ko dinala lahat ng tools. It's 30 PM, approaching na tayo ng Balintawak. Mapapansin nyo minsan yung tungtong natin dito sa kalsada, hindi naman tayo always nasa bike lane. Diskapihan kasi talaga. Mahirap yung magstay ka lagi sa bike lane pero di ka naman makalusot. Hindi ka gumamit ng mga hand signals, mga hand gesture para makita ka ng mga sasakyan na nasa likod mo. Dito tayo sa Balintawak guys. So sa mga nag-iisip kung bakit road bike ang panay kong gamit, meron din naman ako mountain bike. Actually, ang mountain bike yung pinakauna kong ginamit. Doon ako lumakas. Pero mahilig kasi kung magpatakbo ng mabilis. Alam natin na yung road bike maganda talagang pang racer to. So dito ako nagsettle. Ayan guys, bago mag-Muñoz, nakikita na natin yung build up ng traffic. Hindi natin alam saan part lang to. Approaching Muñoz pa lang tayo pero mukhang magiging mahaba-haba to. Ito pa lang, recovered na tayo eh. Tulit na yung pagod natin. MRT North Station na tayo guys. So dito sa MRT North Station meron na tayong 6 kilometers na tinatakbo. Going to Cubao, another 6 kilometers. Approaching Quezon na tayo guys. Time check 6:52. Guys, hindi naman sa nagre-reklamo tayo. Napapansin ko lang yung mga motorcycle riders ko minsan. Wala silang leeway sa'yo. Minsan didikita ka pa kahit nandun ka sa loob ng bike, di nakadikit sa'yo. Share the road, syempre, alam ko yan. Pero huwag kayo masyadong dikit guys. Kasi konting sabit nila niya sa mga bike na yan. Napaka-fragile yan. Simple lang agad. Bali agad ang buto, gas-gas, sugat. Lahat na pwede mangyari sa kanila guys. Kata natin yung isa't isa rito sa mga lanes na to. Pare-parehas tayo may uwian. Dito tayo sa Q-Mart, Mount Camoning Bridge. Ay, sorry, Mount Camoning Bridge. Sa Scott Romeo Street Footbridge, yung pala yung pangalan niya guys. Ito
Dito na tayo sa GMA Network Drive, guys. Time check tayo, guys, ha. GMA Network Drive na tayo. GMA Station. At exactly 7 o'clock p.m. Dito medyo maluwag-luwag. Kala ko magiging matraffic din, pero expectin natin pagtuntong natin ng mismong Cubao, baka may traffic build up na to ulit. Sana wala. Sana hindi tayo masyadong pag malinis sa Cubao ngayon, himala yung traffic. Ayan, guys, kaliwa na tayo dyan sa Cubao. Wala, balik tayo dito. Time check, guys, it's 7:05 p.m. Dito na tayo sa Gateway 2. Mamaya check natin sa map kung saan ba yung Manila COD dati. Medyo nag-iba na itsura eh. Try muna natin dumiretso rito sa General Araneta. Tapos mamaya check natin yung Google Maps natin. Ang mga nandito sa Cubao, guys, yung dating sikat na Manila COD. Then yung may mga every Christmas and New Year may displays. Napakaganda na, guys. Napaka-nostalgic. Dahil dyan kami madalas nagpupunta ng family ko kapag tuwing Pasko or bagong taon. Nandiyan yung mga displays nila. Then right after manood ng Manila COD, pupunta kami sa Fiesta Carnival, which is wala na rin ngayon. Saan na tayo liligo dito? Hindi ko na rin alam. Malimal to. Wait lang, check natin yung Google Maps, guys, ha. Kung nasa na ba tayo. Yan, check natin siya. Hindi na. Tinag ko na to, Manila COD. Permanently closed, according to it. Pero, punta pa rin natin. Ayun siya, guys, oh. Bakante na. Kung ginagawa, nakakalakot naman. Ito kaya ang ipapalit nila dito. Okay, sinigutan lang natin, guys, ha. Sa kabilang side lang na street to. Pero yung bakante siya. Parang alam ko ito rin yung street, ito rin yung lugar nung may bazaar na nakaraan. Wala po dito ata yung may nasugot. So wala pa silang prepared yun, no? 30 days before Christmas. Kahit wala na yung Manila COD, pero na-surprise ako dahil yung dating Fiesta Carnival pala ay binuhay nila at nandito lang yan sa tapat ng Araneta Coliseum. At dito na rin pala sa tabi ng Araneta Coliseum itinayo yung malaking Christmas tree na pinapailawan nila every year. Guys, kung di ako nagkakamali, itong farmers market ngayon na nandito sa General Araneta Avenue, ito yung kakaba na yan. Yan. Pwesto na to is yung dating Fiesta Carnival. Aming memories na, guys. Lalo na sa mga batang time. Labas na tayo, guys, sa Aurora Boulevard. Baka nandyan, diretso na tayo ng Marikina. Tignan natin yung night market nila doon.
Kaso nga hindi natin makita kung may mga potholes pa rito eh. Tapos sa bike lane, kalaban pa rin natin din yung mga jeep. Lahat na ng sasakyan dumadaan din dito. Very challenging. Yan guys, lusong na tayo. Lusong to the max. Dati pag lumulusong tayo dito, naabot natin mga 50 mahigit eh. Ngayon, lulusong ka ng gantong gabi, nakakatakot guys. Alalay lang. Lalay lang tayo sa preno, baka meron tayo hindi nakikitang bato, lubak. Nagatagal na rin tayo hindi nakadaan dito. Hindi yan, mga palilate na lubak ha. Na pwede madire-diretso. Ayan guys, lapit na. Konting-konti na lang. Hindi tayo pumapadyak pero yung kilometer natin 42. Walang padyak daw guys, dire-diretso lang. Baba tayo dyan guys. Ayan sa kabilang side yung SM Marikina guys. Tayo tayo dito. Tayo tayo sa mga sasakyan. Alright. Hindi pala tayo makakababa dun sa usual na binababaan natin dito sa gilid na malapit sa river guys. Kasi meron palang ginagawa dyan. Ayan, parang last year lang nandito din tayo. Tignan natin kung anong kinaibahan. Excited na ako makita. Christmas tree, Riverbank Center. Pasukin na natin guys. Natatanaw ko na rito yung mga views din. Lalo na yung Ferris wheel. Monday ngayon ha, pero parang feeling ko marami pa rin punta. What more kung weekends? Sabado or Linggo. Mas marami siguro. Pagkarating natin, ito na agad yung bumugat sa atin. Napakaganda at maliwanag na entrance. Hindi rin kinulang sa iba't ibang klase ng rides. Kung ako nga ang tatanungin kayang-kayang itapat to sa Star City. Hindi ka rin magugutom dahil napakaraming bilihan ng pagkain sa paligid. Masasabi ko rin na isa ito sa magandang puntahan ngayong Kapaskuhan at may re-recommend ko sa inyo. Monday. Bumpak. Imagine kung weekends to, Saturday and Sunday guys. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, but then I am dreaming of a white. So naikot natin yung buo guys, no? Laki pala, ganda pala magpunta rito guys. So pagmula dun sa taas kung saan nakapweste yung mga tsangki, pagkainan, tsaka yung perya, hanggang dun sa riverside, ang daming tao. Monday to guys, tigno. So yung ikot na natin palabas sa likod na mga parts kasi dito na one way, so hindi lang naman yung direction, madali lang. Just like the ones I used to know. Where the treetops Gandang pasyalan guys. and
Kung hindi kayo mabibitin dito. Dahil yung mga pagkain, alam niyo yung typical na street food. Kaya alam yung rapsa, sok sa bulsa, meron sila dito. Guys, siguro hanggang dito na lang muna. Till next upload natin guys ng ating night ride. Di pa natin sure kung ano yung pupuntahan natin. Pero mag-update na lang tayo sa page natin. So paano? Till next time, mga ka-designing serye. Sunod kasama na natin si Tol Ian. Bye bye muna.